Good morning! As we start our worship, hanap na po tayo ng ating mga comfortable place para sa ating praise and worship. As we start, let's stand and pray for the Lord. Tayo po tumayo lahat, tayo manalangin para sa Panginoon. Let's pray. Father God in heaven, salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa bawat isa na yung dinala dito upang purihin ka at pasalamatan ka, Panginoon. Sa kabila ng babadyang bagyo, Panginoon, iniingatan niyo kami at dinala niyo po kami ng safe dito, Panginoon. At sa aming pag-start sa umagang ito, Panginoon, kayo lamang ang pasasalamatan at pupurihin namin, Panginoon, sa pamamagitan ng awitin na, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ingatan niyo po kami at samahan sa umagang ito. Maraming salamat, Ama, sa inyo lamang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. As we start, let's sing Salamat, Salamat. Ayan. Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa awitin na to. Let's sing. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Let's sing Salamat, Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Let's sing Buhay Ko Na. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan pa. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Let's sing Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Let's sing Salamat. Yes, Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
magsasaya sa piling mo. Yes, let's give a clap offering para sa Panginoon. Patuloy po tayong umawit para sa Panginoon. Let's sing, Jesus, pwede ko po bang marinig yung palakpak ng kamay ng bawat isa? Let's sing, ako ay sasamba. Ako ay sasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Let's sing, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at galwan at iyanan sa iyo. Let's sing, oh Diyos, dakila ka. Kahanga-hanga kang talaga, tunay na ligaya sa'yo lang nadama. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Let's sing, Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at galwan at iyanay sa iyo. Let's sing, dahil sa biyaya mo. Dahil sa biyaya mo, Yes, Lord. ako'y malayang lalapit sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at galwan at iyanan sa iyo. Let's sing, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at galwan at iyanay sa iyo. Papuri at galwan at iyanay sa iyo. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa buhay niyo, Panginoon, na ginamit niyo sa amin, Panginoon. As we continue to sing para sa inyo, Panginoon, bigyan niyo po kami ng confident, Panginoon, to sing para sa inyo, Panginoon. Ano man, yung mga isipin namin sa oras na ito, Panginoon, alam namin na may bagyo na paparating, pero sa aming pag-awit, Panginoon, at pananalangin sa inyo, Panginoon, alam namin na kayo ang kasama namin sa araw na ito, Panginoon, at kayo ang magtatanggal, Panginoon, at maglilihis ng bagyo sa aming lugar, Panginoon.
As we continue to praise you, Panginoon, as we continue to sing for you, Panginoon, binalay namin to sa inyo, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabangalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabangalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Salamat sa iyo. Salamat. Yes, Lord. Yes.
sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Let's sing from the last time. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. You may be seated. Let us continue to worship the Lord in prayer. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa sukdulang biyaya na aming natanggap mula sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Tunay, Panginoon, na kami ay lubos na makasalanan. Wala isa sa amin ang karapat-dapat na tumanggap ng iyong kabutihan, ng iyong kagandahang pag-ibig. Subalit, Panginoon, sa kabila nito ay iyong isinugo ang iyong bugtong na anak upang magkatawang tao, at kami ay kanyang abutin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, na kanyang inialay ang kanyang buhay upang bayaran ang lahat ng aming mga pagkakasala. Na kahit na kriminal, kahit na lubos na namuhay, nakalugmok sa kaputikan, sa kasalanan, ay inabot ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya kami nagpapasalamat, O Diyos, na natanggap po namin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, Panginoon, kami ay mamumuhay sa iyo. Kami ay mamumuhay upang ikaw ay itaas, upang ikaw ay paglingkuran. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibahagi ang napakagandang balita ng kaligtasan sa mga nakapaligid sa amin. O Diyos, itinataas din po namin ang aming mahal na bansa na ngayon ay nahaharap sa isang malaking panganib na paparating na Bagyo Juan. Ama, dalangin ko po, ipakita mo po ang iyong kapangyarihan na kung paanong ang Panginoong Hesus, nung siya ay nasa gitna ng napakalakas na unos, ay inutusan niya ito, "Peace, be still," at tumigil ang malakas na unos. Panginoon, kami nananalig sa iyong kapangyarihan. Dalangin po namin, O Diyos, na itong bagyong ito ay hindi makapaminsala ng napakalaki. Dalangin ko po, O Diyos, na kami yung iligtas sa mga panganib na dala ng malakas na hangin, baha, at mga pinsala na maaring may dulot ng bagyong ito. Lord, we ask, O God, for your grace and your power to be upon us. Please protect us. Also, we lift up to you our fellow Filipinos in Visayas, in Cebu, who were ravaged by the typhoon, by the flooding. Lord, we ask for your grace and mercy to be upon them. We ask, O God, that you will strengthen them, that you will provide for their needs, that you will help them to rise up once again. Panginoon, maraming salamat sapagkat narito kami upang magpuri at sumamba
sa kabila ng panganib na aming kinakaharap na dahil sa bagyong ito. Alam po namin kung kami magpupuri, kung kami magpapasalamat sa iyo, you will take over nature, O God. Nothing is impossible with you. Just like what you have done in the story of Jehoshaphat, when they were there, the enemies were amassing around them, surrounding them. And yet, when they praise you, when they sing praises to you, you stopped their enemies and you defeated their enemies. Lord, kami nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na lumikha ng buong sanlibutan. Walang imposible sa iyo. Lahat ng kapangyarihan ay nasa iyo. Kaya kami ay narito ng may pananampalataya that you can do something, Lord, amazing and miraculous in our midst. So we thank you, we honor you, we glorify you this morning, O God. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. And purihin ng Panginoon, narito tayo sa kabila ng, anong signal na pa tayo ngayon? Signal number 3. Ayan. Pero kahit signal number 3, ay alam natin na ating Panginoon ay mas malakas sa kahit signal number 5 o signal number 10 pa. Wala tayong dapat katakutan kapag kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. So ngayon ay ating buhayin ang ating mga sarili sa pamagitan ng pag-welcome sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat at ating i-welcome ang bawat sa atin. Awitan natin ang Welcome to the Family. Let's go! Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always be to you, but God will have us be a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more than each today. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Praise the Lord. You may be seated. Thank you very much. Let's continue to worship the Lord through giving. Let's prepare our hearts, our mind, and our spirit. Let me read to you in the book of Philippians, chapter 4, verse 19. It says, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Yan. Kaya ngayong umaga, no, sa ating pagbibigay ng mga ikapu at handog ngayon, naway maunawaan natin ang tunay na pagkakaibigan sa pananampalataya. Ito ay hindi lamang nasusukat sa sayaw samahan, kundi kung paano natin
pinapalakas ang pananampalataya sa isa't isa. Sabi nga sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friends. Ayan. In relation to our giving, no, kapag tayo ay nagtutulungan at naguudyukan sa pagiging tapat sa pagbibigay, pinapatatag natin ang ating pagkakaisa sa Diyos. Ang ating katapatan ay nagiging halimbawa sa iba. Isang patotoo na tunay nating pinagkakatiwalaan ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians 4:19, at buwat sa kanyang kayamanan, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay paalala na ang ating pagbibigay ay hindi kailanman nasasayang. Kapag tayo ay nagtitiwala at nagbibigay ng may pananampalataya, tinitiyak ng Diyos na sapat at sagana ang kanyang biyaya para sa atin. Kaya nawa sa ating pagbibigay ngayon, makita natin na tayo ay kapwa kasangkapan ng Diyos upang patalasin ang pananampalataya ng bawat isa, lumalago, nagtitiwala at nagiging mas katulad niya sa kabutihan at katapatan. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama sa langit, mapagpalang Ama, salamat po sa pagkakaibigan nagmula sa inyo. Mga kaibigan, nag-uudyok sa amin na maging tapat at matatag sa pananampalataya. Ngayon, habang inaalay namin ang aming mga ikapu at handog, itinatagubiling namin ang lahat sa inyong mga kamay. Turuan ninyo kaming magbigay ng may buong pagtitiwala at kagalakan, sapagkat alam namin kayo ang aming tunay na tagapagkaloob. Naway gamitin ninyo ang mga handog na ito upang patuloy na mapalago ang inyong gawain at mapatibay ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon, ito po ang aming panalangin. Amen. Yan. Kung ready na po tayo, ay pwede na po natin ihulog ang ating tithes and offering sa ating offering box sa likod. Meron po doon mga envelopes at ballpen pag kailangan nyo. At sa ating screen ngayon ay if gusto nyo magbigay online, ito po ang ating mga accounts. BPI, Metrobank, and GCash. Okay, good morning once again to everyone, and welcome to Solace of Christ. And here we are, family. And today we are now on our second to the last sermon of our Excellent Wisdom Proverbs Sermon Series. At ngayon po, alam nyo, dami nating, kung titignan natin yung Book of Proverbs, marami pong mga topics na pinag-usapan na talagang marami tayong matututunan. At dito po sa ating pag-uusapan ngayon, ang ating itatakal naman ay patungkol sa friendship. No? Kaya nga ang title natin ay Friends, Sharpen Friends. Everybody say, Friends, Sharpen Friends. Okay. So, alam nyo, friendship ay napaka-importante sa buhay ng bawat isang tao. Pagkakaroon po ng isang mabubuting at masasayang pagkakaibigan, alam nyo ba, ay magdudulot sa atin ng healthy lives at it will make us live longer. Ayan. So, gusto nating humaba yung ating buhay. Tama po ba? At ang sabi dito, napakahalaga na meron tayong mga mabubuting kaibigan na nagpapasaya sa atin. And alam nyo ba, yung mga tao daw na maraming kaibigan na nagpapasaya sa kanila, they are more satisfied
with their lives. And they tend to live longer lives. Being happy and less stressed. Alam nyo ba na pag masaya tayo sa ating buhay, palagi tayong may nagpapasaya sa atin, ay nagre-release tayo ng mga good biochemicals sa ating katawan. Katulad ng dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphins. Ayan. At itong mga biochemicals na ito sa ating katawan ay good for our health at nagpampahaba ng buhay. On the other hand, no, kapag tayo na may palaging malungkot, kapag tayo palaging nag-iisa, in isolation, friendless, or we have poor quality friendships, we are likely to suffer from depression or suicide. No? Maraming mga nagsusuicide ay friendless sila. No? Wala silang masyadong kaibigan, wala silang mapagsabihan ng kanilang problema, kaya they are driven to commit suicides. And also, pati yung heart attack, stroke, and premature deaths. Kaya, sabi nga dito, friendless people have more chance of dying young than people who smoke 20 cigarettes a day. Ala. So, mas matindi pala at mas mabilis mamatay ang isang taong walang kaibigan kaysa sa chain smoker na nag-i-smoke ng 20 cigarettes a day. Ay, mas grabe na yun, butas na yung baga nun, pero mas mabilis palang mamatay yung walang kaibigan. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, friend, you need friends. Ayan. Okay? Kaibigan, kailangan natin ng kaibigan sa ating buhay. Pero, of course, kailangan natin mabubuting kaibigan. Hindi yung maboboteng kaibigan. Alam niyo na ang ibig ko sabihin. Pastor, marami akong kaibigan sa lugar namin. Palagi kami nag-uumpukan. Hindi po yun yung ibig kong sabihin. So, kailangan ay piliin din natin yung mabubuting kaibigan. Alright. So, King Solomon gave us valuable insights on friendships na ito'y makakatulong upang tayo magkaroon ng mabuting buhay at mabubuting kaibigan. So, 3 bagay ang ating pag-aaralan ngayon. Number 1, distance yourself from toxic friendship. So sa ating pong bulletin, merong nandiyan po yung ating outline at may mga blanks po dyan. You can answer it and you can see the answer at dito po sa harapan. So distance yourself from toxic relationships and friendships. Sabi nga sa Proverbs, 22 verse 24 to 25, make no friendship with an angry man, or with furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. So, pag sinabi po nating toxic, bad, ito ay negative influences. It has powerful impact in our lives. It will shape our thoughts, at ating mga behavior, and ultimately pati yung ating future ay huhubugin nitong mga kasama nating kaibigan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na wag na tayong makipagkaibigan sa mga hindi natin kamananampalataya o kaya hindi mananampalataya, but we should don't get close so much in a way that we are influenced by them and we get affected ourselves. So sabi nga, pwede tayong makisama, pero wag tayong makisama. Ayan. So, we should continue to befriend all kinds of people, even
bad friends because for the purpose of bringing them to our Lord Jesus Christ. But don't be influenced by them. Instead, you should influence them to God, towards God. Okay? So makikipagkaibigan pa rin tayo, pero hindi tayo magpapa-impluensya sa kanila, bagkus tayo ang mag-i-impluensya sa kanila. So pag sinabi po nating toxic, hindi lamang po ito yung poison na pag na-take mo, mamamatay ka kaagad. It could also be slow poison. So when you unknowingly take a toxic substance or a slow poison, you won't die immediately, but surely, darating ang panahon, something bad will happen to you. Kasi nga, toxicity will build more and more and more until it will poison you already and it will become lethal. So, ganun din po sa ating mga pakikipagkaibigan. Toxic people today were not toxic people before. Yung mga nakikita nating yung toxic people, no, na mahirap pakisamahan, they were happy, good people before. But somehow, maybe in their childhood, they were exposed to a family member who was toxic, or to a playmate or classmates that were toxic. O kaya yung kanilang asawa, toxic, nahawa sa pagiging toxic. Kaya kung ikaw ay toxic, wag mong hawahan yung asawa mo, wag mong hawahan yung mga anak mo, no? Magbago na tayo. Okay? So, I would like to quote Proverbs 22:24 to 25. Again, no? Make no friendship with an angry man. Itong Proverbs na ito ay nagbibigay ng advice na wag daw tayong maging close friends sa mga taong magagalitin. Yeah, may kilala ba kayong gano'n? Konting kibot. Nag-flare up ka agad, nagtatantrum ka agad. Okay? So, bakit? Bakit naman hindi daw tayo dapat maging close sa kanila? Because their temperament can be contagious o nakakahawa. At pag nahawa ka nito, it will lead you into trouble or conflict. So, kapag kaibigan ka nitong tao na ito, palagi siyang magagalitin, ay magagaya mo yung kanyang mga tantrum, no? Konting bagay, magagalit ka na rin. And this kind of people create many enemies. Nagkakaroon sila ng maraming mga kaaway, at ikaw din, magkakaroon ka rin ng maraming kaaway. In fact, itong tao na ito, gusto niya, yung kaaway niya, dahil kaibigan mo siya, ay gusto niya, kaaway mo na din yung kaaway niya, kahit hindi mo kaaway. Alright? So, dadami ngayon yung mga kaaway. Alam nyo, ganito po magsimula yung mga bullies, no? Alam nyo ba kung ano yung bully? No? Sa mga school, maraming ganyan. They tend to gather other people, and then itong mga kaibigan, itong mga bully, they watch him bully other people. And then later, these friends of this bully will become bully as well. So, nagiging bully na rin sila. Kasi ginagaya nila, oh, that's cool. No? Tapang nitong kaibigan kong to kinatatakutan. So, gusto din nilang katakutan sila. They have power. And so, they imitate what this bully is doing. Kaya hindi tayo dapat makipagkaibigan. Kaya kung may kaibigan kang bully, hindi yan healthy. Medyo lumayo-layo ka dyan. 1 Corinthians 15, verse 33. Ang sabi dito, do not be misled. Bad company corrupts good character. Okay? So, kahit pala ikaw, ay tinuruan ka ng tama ng iyong mga magulang. No? Dinadala ka sa church. Lumaki ka sa Sunday school. Pero pagdating mo ng high school,
pagdating mo ng college, nagkaroon ka ng mga barkada, ng mga kaibigan na hindi mabubuting tao. So you will become like them kahit na you have good character from your parents or lumaki ka sa school. Kaya sabi nga, birds of the same feather, what? They flock together. So if they are bad, later on you will become bad as well. Alam nyo, ang mga tao, o siguro sa mga high schoolers, sa mga college, pag namimili sila ng kaibigan, ano ang pinipili nilang klaseng kaibigan? Alam niyo ba kung ano? They tend to choose based on popularity, based on looks. Gusto nilang maging kaibigan yung mga sikat, yung mga popular sa campus, yung mga may itsura. Ayan, gusto kong maging kaibigan niya, no? Maganda siya para pag dumikit ako sa kanya, mahahawahan ako ng ganda o mahahawahan ako ng kagwapuhan. Okay. So, but sometimes these kind of people, they are not good people. And sometimes they are bullies and they are bad influence. Merong example po sa Bible na bad friends corrupting good people or good person. In the case of King Rehoboam. Kilala niyo ba si King Rehoboam? Okay, sino si King Rehoboam? Alam niyo ba na si King Rehoboam, siya ay anak ni King Solomon. King Solomon, the wisest king. And of course, King Solomon taught his children very well. I do believe na maybe pinababasa niya itong Proverbs, Book of Proverbs sa kanyang mga anak. Tinuturuan niya, anak, ito, kailangan ganito, ganyan, ganyan. So, itong si King Rehoboam, nung siya'y bata pa, lumaki siya with a good character. Mabait na bata. Because yung kanyang ama is a wise king. Pero ang pagkakamali, itong si King Rehoboam, he surrounded himself with nepo babies as friends. Pag sinabi nating nepo babies, sino yung mga yun? Yung mga anak ng mga, siguro, mga prime minister niya, yung mga noble sa kanilang kaharian, no? Ito yung mga spoiled brats. Ito yung mga naging kaibigan ni King Rehoboam nung siya ay lumalaki. And so, when his father died, when King Solomon died, King Rehoboam became the king of Israel. At hulaan niyo kung sino yung kanyang pinili na maging mga counselors niya bilang hari. Siyempre yung mga kalaro niya, yung mga barkada niya na mga spoiled brats. Sila ang naging king's counselors. Although, yung counselors ni King Solomon ay nanatiling counselor ni King Rehoboam. So meron siyang mga matatandang counselor, yung counselor ng kanyang tatay at yung kanyang mga barkada na counselor din niya. Ito yung nagbibigay ng advice sa hari. And nung maging king si King Rehoboam, yung people of Israel lumapit sa kanya, yung mga leaders ng bawat tribes. And they requested King Rehoboam, mahal na hari, medyo mahirap po ang panahon ngayon. Can you please lower the taxes? Pwede bang babaan yung mga pagsingil ng buwis para naman medyo makahinga kami ng maluwag sa aming buhay? So, itong si King Rehoboam, humingi siya ng advice sa kanyang mga counselors. Una, sa counselor ng kanyang tatay na King Solomon. Ang sabi sa kanya ng mga counselors ni King Solomon ay, pagbigyan mo na yung mga tao. Dahil ikaw ay bagong hari, maganda na makuha mo yung kanilang kalooban para sila ay sumunod sa iyo at sumuporta sa iyo. Parang
hindi satisfied si King Rehoboam doon sa council ng mga counselors ng kanyang tatay. So, lumapit siya ngayon doon sa kanyang mga barkada na kanyang counselor, mga young counselor. At ang sabi sa kanya, huwag kang papayag. Dapat ipakita mo na ikaw ay mahigpit na hari. That you are a good leader by being strict. Taasan mo pa yung taxes na sinisingil mo sa mga tao. So magkaiba yung advice ng mga wise counselors dito sa mga bagong counselors. Alam niyo ba kung anong sinunod ni King Rehoboam? Yung kanyang mga barkada. And this is what happened because sinaasan niya yung taxes. Alam niyo kung anong nangyari? Out of the 12 tribes of Israel, 11 tribes rebelled against King Rehoboam and they separated from the kingdom of Israel. At dahil sabi nila, mas marami kami kaysa sa inyo, 11 tribes kami, so we will become the kingdom of Israel. At yung natirang tribe, yung tribe of Judah, yun na lang ang naging loyal kay King Rehoboam. At tinawag silang Kingdom of Judah. And so yan po ang history ng Israel. Nakakalungkot na isang napakaganda, napakayaman, napaka-progresibong bansa ay na-divide dahil sa maling pagsunod sa maling advice. So mag-ingat pala tayo sa pakikinig ng mga advice sa ating mga kaibigan. Akala natin ito'y tama. Pero ito pala ay pwedeng magpahamak sa atin. Katulad ng nangyari kay King Rehoboam. Okay? Kaya ang sabi sa Proverbs 14 verse 7, Proverbs 14 verse 7, stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips. Kung nakinig sana itong si King Rehoboam, lumayo ka sa mga, ano ba yung fool sa Tagalog? Mangmang. You will not find knowledge sa kanila. Kapag palang ating mga friends ay fools, they will not be able to give us wise advice. Instead, they will give us foolish advice. At yun ang nangyari kay King Rehoboam. So we need friends that would give us good advice. Kumusta yung kaibigan mo ngayon? Yung barkada mo ngayon? Kapag may problema ka, anong klaseng advice ang natatanggap mo mula sa kanila? Foolish or wise advice? Kaya nga, wag po tayong kukuha ng kaibigan na mababaw or shallow and have worldly mindset. Mapapahamak po tayo. Maliligaw tayo ng landas because they will give us worldly kind of advice that are not glorifying to God. Alam niyo po, yung word na fool in this context is a person who rejects God's truth and wisdom. Kaya ang napakagandang klase ng kaibigan na pipiliin po natin ay mananampalataya. Although, kailangan din tayong makipagkaibigan. Sabi ko nga sa inyo, sa mga hindi mananampalataya, para madala sila kay Kristo. Pero yung close friends natin, yung pinagsasabihan natin ng problema, maganda po meron tayong close friends na believers, no? Na nasa church, nag-aaral ng Bible. Okay? Para kapag magbibigay ng advice, galing sa Word of God, no? Makakatulong sa atin. And sabi rin ni Apostle Paul, sabi niya, do not be unequally yoked with unbelievers. Sometimes, inisip natin, ito'y para sa pag-aasawa lamang. Hindi po. Ito ay sa pakikipagkaibigan din. Sabi nga, for what partnership has righteousness with lawlessness?
Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. So napakaganda po na talagang dapat meron tayong kaibigan na mananampalataya. Mga mananampalataya. Baka sa ating trabaho, sa ating opisina, nandun yung mga close friends natin. Pero pagdating dito sa church, hi, hello lang tayo. Hi, hello. Wala tayong close friends. So dapat, let's open up. Let us try to find friends here at church. Makipagkaibigan po tayo. Alam nyo, when I was in college, I studied in Adamson University as an architecture student. Ang aking po mga kaibigan ay mga non-believers. At because I want to be accepted, wala akong classmate na Christian. So I joined a particular group of friends who were popular. So ito yung mga medyo may tsura, no? Na mga, sabi ko nga sa inyo, ganong klaseng mamili ng mga kaibigan ng mga college or yung mga high school, no? At itong mga kaibigan ko ito, sila ay mahilig bumuntot sa mga magagandang mga kolehiyala. Kaya, so yun yung mga klaseng kaibigan ko. No? Pag nakakita ng maganda, sundan natin. Oh, nakisisunod naman ako. Ano? At hindi lang yon, they taught me how to drink alcohol. They taught me how to smoke. And we talk about girls and we chase beautiful girls in the campus. Alam namin yung pangalan ng mga magagandang mga kolehiyala dun sa school namin. At akala ko, I am in a good company. But alam nyo, na-realize ko, it made me veer away and away from God. Naging malamig ako sa mga bagay na spiritual. I became a backslider. But then, praise be to God, dahil dumating yung point na nagkaroon ako ng spiritual revival at nangusap ang Panginoon sa akin at ako'y nagsisi ng aking mga kasalanan at binago ko ng Panginoon. So pagbalik ko sa school, kasama ko yung mga kaibigan ko, ganun pa rin ang ginagawa, pero hindi na ako masaya. Hindi na masaya yung nasa puso ko. Pag nagkwekwentuhan sila ng malaswa, sumasakit yung aking puso. I do believe that it's the Holy Spirit being grieved in my heart. And so, I started to slowly not join in their activities. Hindi na ako sumasama sa inuman. Ano? Kapag hindi na maganda yung story na pinag-uusapan nila, ay lumalayo na ako sa kanila. Pero hindi ko naman sila ginawang kaaway. Kaibigan ko pa rin naman sila. No. So, kailangan po tayong magdesisyon. Sapagkat kung ang ating kaibigan nagpapalayo sa atin sa Diyos, ay hindi po magandang mag-maintain tayo ng ganong klaseng mga kaibigan. Kumusta ang mga kaibigan mo ngayon? Yan, init ba sa'yo sa pagmamahal mo sa Diyos, sa pagsaserve mo kay God? Let's serve the Lord. Tapos, na-encourage ka, yes, let's do that. Or, napapalayo ka lalo sa Panginoon dahil sa iyong mga kaibigan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasamahan. Okay, number two po ay cultivate a virtuous circle of friends. So, una, kailangan lumayo tayo sa mga toxic relationship. Pangalawa, mag-cultivate tayo. Pag sinabi natin mag-cultivate, para kang nagtatanim, no? Ibig sabihin, hindi yan automatic na magkakaroon ka niyan. Kailangan mong trabahuhin na magkaroon ka ng virtuous circle of friends. Pag sinabi natin virtuous, it means they are people with
high moral standards, behaving in a morally excellent way, and conforming to what is considered right and good. So, ibig sabihin ito yung mga tao na mataas yung standard nila sa buhay. Sila yung mga, alam nila yung tama sa mali at pinipili nila ang tama. Okay? Kinuha yung salitang virtue sa salitang virtue. No? Pag sinabi nating virtue, sila yung honest, courageous, compassionate, generous, faithful, with integrity, fair, merong self-control, at merong prudence o may wisdom. Pumili tayo ng mga ganong klaseng kaibigan. Although, hindi madaling maghanap ng ganon. No? So, Proverbs 13 verse 20. Walk with the wise and become wise, for the companion of fools suffers harm. Tayo daw ay lumakad kasama ng mga, sino daw kasama nating lalakad? No? May lakad ng barkada, sino daw palagi nating kasama? Yung mga wise. Bakit? Kasi magiging wise ka. Kaya kung meron pa bang estudyante dito? Estudyante, yan. Okay. Pag ikaw ay estudyante, kung gusto mong maging honor ka, pipili ka ng kaibigan na dapat mga honor students. Huwag kang makikipagkaibigan dun sa nasa third row, nakatabi ng basurahan. Alam niyo yun? Yung mga walang alam, yung mga bulakbol, yung mga nagkakating. Kapag yun ang naging kaibigan mo, ay naku, palagi kang magkakating. Palagi kang walang assignment. No? Pero, ang kaibiganin mo, yung nasa first row. Yung nasa unahan ng first row. Sino yung mga yon? Yung mga candidates for valedictorian, salutatorian. Yun ang kaibiganin mo. Kahit mukhang ngiwi, o mukhang okay lang yun. Huwag kang titingin sa itsura. Tumingin ka sa grade. Bakit? Because sabi nga dito, walk with the wise and you will become what? You will become wise. Okay? Aanuhin mo yung ganda. Kung bagsak ka naman sa subject mo. Aanuhin mo yung gwapong kaibigan. Kung ikaw naman ay palaging over the backod. Alam niyo yung over the backod? Yan, tumatakas kapag nagka-cutting class. Alright? So, choose the right kinds of friends. Proverbs 12:26. Ang sabi dito, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Maging maingat po tayo sa pagpili ng ating mga kaibigan. Hindi yung kung sino lang yung katabi mo. Hindi yung kung sino lang yung malapit sa bahay nyo. Pumili tayo ng mahusay. Pumili tayo ng merong ambisyon. Pumili tayo ng merong magandang dream sa future. Para pag nagkwekwentuhan kayo, ang ganda naman ng dream mo. Gusto ko rin. Magkaroon ako ng magandang dream. Gusto mong maging CEO someday? Ako rin. Gusto kong maging manager, maging CEO someday. Di ba? So, pumili tayo ng mga taong magandang impluensya sa atin. So, many students, because they joined the wrong crowd, their trajectory were wrong and dangerous. Mali yung kanilang piniling kaibigan, pababa yung trajectory ng kanilang buhay. You know, I have heard of students na nung high school sila ay valedictorian, salutatorian, honor students, napasok sila sa UP. Pagpasok nila sa UP, dinikitan sila ng mga makakaliwa, mga LFS. Ano ba yung LFS? League
of Filipino students. Akbayan, yung mga pabagsakin ng gobyerno, yung mga ganon. Ako, yun ang naging kaibigan nila. So, ang nangyari sila ngayon ay sumasama na pag merong marcha sa Menjola. Yan, nakikimarcha sila. Nakikimarcha sila hanggang sa lumalim ng lumalim yung kanilang impluensya sa kanila. Ayun, namundok na. Naging NPA na. At ang nangyari, nakipagbakbakan sa mga sundalo, patay. Iyak lang iyak yung magulang. Ano nangyari sa anak ko? Ang ganda-ganda ng kanyang buhay. Valedictorian. Pero naging NPA. Bakit kaya? Dahil sa maling kaibigan. Yan, di ko naman sinasabi mga taga-UP, mga NPA. Yung anak ko po, dalawa taga-UP, pero hindi naman NPA. Okay, so pipili tayo ng tamang kaibigan. Alright? So, pangatlo po. Everybody, let's read number 3. Be the best friend you can be. So, naghahanap ka ng mabuting kaibigan, dapat ikaw ay maging mabuting kaibigan, the best na kaibigan para sa iyong mga mabuting kaibigan. Kasi kahit gusto mo silang maging kaibigan, maganda yung grupo nila, maganda yung character nila, pero ikaw yung pasaway, hindi ka rin nila tatanggapin. No? Kailangan baguhin mo rin ang iyong sarili. Alam nyo, sa King James Version, ang rendering ng Proverbs 18 verse 24, it says, "A man that hath friends must shew himself friendly." Kung ang isang tao daw gustong magkaroon ng kaibigan, dapat maging friendly siya. Tama ba yun? Kung gusto mong magkaroon ng kaibigan, dapat maging friendly. Hindi pwede yung gusto kong magkaroon ng kaibigan. O nakikipagkaibigan ka ba? Hindi. Ay, paano ka magkakaroon ng kaibigan kung hindi ka nakikipagkaibigan? Yeah? So dapat you show yourself friendly. Sometimes people, they are introvert. Just like me, I'm introvert. Mahiyain. Parang I do not want to approach strangers or people that I am not close with. Pero, na-realize ko na kaya ko palang i-overcome yun kung gugustuhin ko. Kaya ko palang makipagkaibigan sa mga strangers kung gugustuhin ko, kung mag-e-effort ako. And I try to do that. At yun, nagkaroon ako ng mga kaibigan na mahuhusay. Dahil sa lumabas ako sa aking comfort zone. Alright? So, even if you are shy, even if you are introvert, you must become friendly. No? Hindi naman kinakailangang tumawa ka ng napakalakas na out of character. No? Just show that you are sincere and you want to become friends with other people. And open up your lives. Ask about them. No? Be interested with people. Pero alam nyo, there is an alarming problem today. Merong napakalaking problema po ngayong panahon na ito. People today have fewer friendships. Totoo ba yun? Na yung mga tao ngayon, kumukunti na yung kanilang mga kaibigan compared to people 50 years ago. Yung mga tatay at nanay natin ngayon, no? Ibang-iba na ang mga kabataan ngayon. Kukunti na yung kanilang mga naging kaibigan. Bakit? Because of several factors. One factor was because of the COVID pandemic scare. People limited their face-to-face or longer interaction with others for fear of interaction. Alam nyo ba noon, yung mga magkakaibigan, ay palipat-lipat sila ng bahay ng kaibigan nila. No? Lulutuan,
magkakainan, no? Sa bahay-bahay. Pero ngayon hindi na kasi huwag kang pupunta huwag kang magpapapasok sa bahay natin, ha? Baka may dalang mga COVID yan. Baka mahawa tayo. No? So, yung mga tao nag-iingat na, ayaw magpapasok ng mga kung sino-sino sa kanilang bahay. Okay? So, that is the problem. Another alarming factor was addiction to cellphone and gadgets and internet browsing. No? It has captured our undivided attention and biggest chunk of our time. We spent more time looking at our cell phones than talking with people. Totoo ba yun? Na maraming mga tao, ang palagi nilang kasama, ang palagi nilang ka-face-to-face, ay yung kanilang cellphone. Bihira na yung lumalabas at naghahanap ng kaibigan. Pare, kumusta? Kwentuhan tayo. Bihira na yung ganon. Ang palagi nilang kasama ka face-to-face, magmula ng magising ng umaga, habang kumakain, at bago matulog, yung kanilang cellphone. Bihira na yung may mga kausap sila. Can you imagine, parents, if your children are like that, they will grow up like that. What will happen to them in the future? Palaging nasa bahay. Bakit? Kasi naglalaro na lang. Nagbabrowse na lang. Okay na sa kanya yun. Masaya na siya doon. No? Yung iba nga, yung mga baby ngayon, para mapatahan mo, anong ginagawa ng mga magulang? Eto anak, cellphone. At, yan, tumahimik na. Magbuong maghapon, nandun na. Okay? What will happen to your children if they will grow like that? No face-to-face interaction with people. Baka sila yung mga susunod na suicidal tendencies. Sila yung mga susunod na, alam mo yung mga shooter pala sa Amerika, yung namamaril sa mga school, mga loners. Pero mahilig sila sa mga laro. No? Yung mga first-person shooter. Kaya gusto nilang gayahin yun. Ano kaya? Itong larong ito, dahil araw-araw kong ginagawa, hindi na masama para sa kanya yung mamaril talaga ng totoong tao. Parang laro na lang. Dahil napunta na sa puso, napunta na sa isip. So be careful. Be careful. Maybe you are becoming like this, or your children are becoming like this. Pigilan po natin sila. Okay? So if you want to be the best friend our friends or your friends have, we must strive also to be the best friend we could become. Proverbs 27:17. Sabi dito, iron sharpens iron. So one man sharpens another. Ang isang mabuting kaibigan daw ay he sharpens his friends. Or napapatalas niya yung kanyang mga kaibigan. Anong ibig sabihin nun? Well, King Solomon used the analogy of sharpening knives by using other knives. Gusto niyo ba sa inyong kusina ng inyong kutsilyo ay mapurol? Anong magagawa ng kutsilyong mapurol? Kahit anong hiwa mo ng karne, hindi mahiwa kasi mapurol. Ayaw natin ng ganon. So anong ginagawa para friction yung kutsilyo sa kutsilyo. No, friction hanggang sa maging matalas yung kutsilyo. No? So, friends can sharpen their friends. That means that there is a good benefit that you can give another person just by becoming your friend. Sometimes, friction among friends is hard. It's painful, but it is beneficial. Pag sinabi nating friction, sometimes merong
correction, merong rebuke, merong pagtatama. Kaibigan kita, mahal kita, pero mali yung ginagawa mo. Sana baguhin mo yan. No? Yun ang tunay na kaibigan. Medyo mahirap tanggapin ng kaibigan niya yon, pero pag tinanggap niya, tumatalas siya. Nababago siya. Okay? So that is what we mean by friends sharpen friends. And you will become a better person because someone cared enough to sharpen you continuously. And they do not let you become mapurol in life. Ang isang tunay na kaibigan, hindi niya papayagan na yung kanyang kaibigan ay magpatuloy na maging mapurol. Pag sinabi nating mapurol, useless. Pero ang isang tunay na kaibigan, kaibigan, ayaw kong maging useless ka sa buhay mo. Pag pinagpatuloy mo yan, ganun ang patutunguhan ng buhay mo. Kaya, I would like to correct you. I would like to rebuke you. Ganun klaseng mga kaibigan ang ating piliin. Makakatulong para tayo'y bumuti, para tayo'y magbago. And letter B, Proverbs 27 verse 6, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Mabuti raw ang sugat mula sa isang kaibigan. Para kang tinusok, para kang hiniwa, kasi painful pag may nag-correct sa'yo. Tama ba? Pag merong nag-rebuke sa'yo, painful. Para kang nahiwa, pero ito'y mabuti. Because a good friend rebuke us for our mistakes. Don't be angry with those kinds of friends. They just care enough to tell you where you are wrong so that you don't keep on repeating your wrongs. Para hindi na natin maulit yung ating mga pagkakamali. And it would make us a much better person. Alam niyo po, there are times na I write things, ating bulletin, and one of my, sabihin ko na, si Ate Vange. Hello, Ate Vange. Nanonood ka. Pag mali ang grammar ko, magte-text po yan si Ate Vange. Pastor F, dapat ganito yung sinabi mo, hindi ganito. Wrong grammar yan. Ayan. So umpisa parang, aray. Pero, oo nga, no? Paano kung hindi ako kinorek? Di uulit-ulitin ko itong mali na ito. So, nai-improve yung aking grammar, little by little, because of the correction of Ate Banj. Kaya Ate Banj, thank you so much po. No? Keep on correcting me. So dapat ganun din po tayo. No? Pag gusto natin na mag-improve tayo, we must be willing to be corrected. Alright? Letter C, Proverbs 27 verse 9. Ointment and perfume delight the heart, and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. So a true friend also give good counsel. Kapag ang isang tunay na kaibigan, nagbibigay yan ng mabuting advice or counsel sa atin kapag tayo ay may problema. Okay? So, kumusta? Pag meron kang problema, sinabi mo sa iyong kaibigan, maganda ba ang advice sa'yo? O lalo kang napapahamak? Pahamak ka talaga. Sinunod ko yung sinabi mo, lalo akong lumubog. Lalo akong napasama. May mga ganun po talaga, no? Sinapak ka? Sapakin mo rin. O yun, sinapak mo na office ka tuloy, no? O sinugod ka. Okay? So, dapat ang advice sa iyo ay pagpasensyahan mo na, patawarin mo na, no? So, ganoon magandang advice. So, dapat kung ikaw ay isang mabuting kaibigan, try also to give good advice. Proverbs 17:17. A friend
loves at all times, and a brother is born in or for adversity. Ang isang tunay na kaibigan daw loyal. Hindi lamang sa good times, ganun din sa bad times. Kapag ang kaibigan mo wala ng pera, kaibigan mo may mabigat na problema, anong ginagawa mo? Lumalayo ka na. Naku, ayokong mautangan o ayokong ma-stress sa problema niya, no? Lumalayo ka na. Or lalo kang lumalapit sa kanya dahil kailangan kanya, no? Tutulungan mo siya. Magsasacrifice ka para sa kanya. Ganon ang tunay na kaibigan. Okay? So bad friends will leave you when you have nothing, when you are in trouble. But good friends would stay with you and be present when you need them. So be that kind of friends also to your friends. And lastly, Proverbs 18:24. Proverbs 18:24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Meron daw kaibigan na mas close pa kaysa sa isang kapatid. Totoo ba yon? Meron bang kayong ganong klaseng kaibigan na parang mas kapatid nyo pa siya kaysa tunay nyong kapatid? Di ba? Parang pag nakita mo, masaya ka. Pag nakita mo, gusto mo, you spend time together, kwentuhan, no? Kaysa sa kasama mo yung kapatid mo. So we need those kinds of friends. Let us maintain those kind of friends. And let us be that kind of friends. That is love. That is loyalty. That is faithfulness. At times when you are wrong and when you make mistakes, they will correct you, but they won't leave you because they love you. They will continue to be your friends. I hope that all of us would be able to have those kinds of friends. Let's close our eyes and bow our heads. Mga kapatid, maganda po kung we cultivate godly friends. And we can do that through discipleship groups. Alam niyo yung magkakaibigan kayo, nag-aaral kayo ng Bible, nagpapanalanginan kayo, may problema, ipanalangin natin, kapatid. So hindi lang yung kwentuhan na ano yung napanood sa sine, hindi lamang yung mga jokes, mga kalokohan, kung hindi ang pinag-uusapan yung tungkol kay Lord, yung tungkol sa salita ng Diyos. Napakaganda kung ganyang klaseng kaibigan ang meron ka. Kung wala ka pang ganyan, I want you to cultivate that. Find a way how you can be in that kind of friendship. Na meron kang kasama, kung ikaw ay babae, mga kababaihan, okay, let's meet together. Let's meet together regularly. Let's study the Bible and pray together. Kung ikaw ay kalalakihan, meron kang ganyang grupo din. Same age with you, no? Dito sa church natin, mag-uumpisa tayo ng ganyan. Let's have discipleship groups, family circles, and be the best friend that you can be in that group. So, pray to the Lord, Lord, give me that kind of friendship, Lord. I need that kind of friendship. Or if God is talking to you, Lord, I want to start that kind of group. I want to be a leader of that kind of group. Help me to form these people, these few people that I can become friends with. Gusto mo magbuo ng mga kaibigan mo na magtuturuan kayo ng salita ng Diyos. Father God, thank you, Lord, for the lessons that we have learned from the book of Proverbs about the importance of friendships in our lives, that we must stay away from toxic friends, and we must cultivate godly friends
And we must become ourselves the best friend to our friends. Lord, tulungan niyo po kami dito sa aming church. Makabuo kami ng mga small groups na kung saan malalim ang mga pagkakaibigan sapagkat our foundation of our friendship is on the Lord Jesus Christ and based on the Word of God. So guide us and bless us, O Lord, to have those kinds of deep friendships. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you so much. And let's move to our announcements before we have our closing song. So yung mga worship team, akyat na kayo dito. Announcement po natin, we will reschedule our church business meeting for next Sunday. Dahil alam natin na maraming hindi makarating ngayon, kaya reschedule po natin for next Sunday. Pag-usapan po natin ang ating activities for next year, 2026, at ang ating budget. Napakahalaga po nito na malaman natin ano po yung programa ng ating church, how we can support those budget. Okay? And then choir practice will be having it next Sunday para po sa mga choir members at 2 p.m. Okay, next Sunday. And then youth fellowship. You will have again a youth fellowship at 1 p.m. next Sunday din po ito. Okay? Maraming salamat po. Let's all rise for the closing prayer. Heavenly Father, we praise you, we honor you. Thank you, Lord, for your word. Thank you that you have spoken to us the importance of godly friendships. Father, I pray that this will be our purpose in life, that we would maintain godly friendship that would lead to discipleship, that our friends will become more and more like our Lord Jesus Christ. What a wonderful circle of friends that would be. And we hope to see that in many of our groups here at SCC. So Lord, bless us, O God, as we do this in our church. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be upon you. Amen and amen. Amen. Yan. Tayo po'y manatiling nakatayo para sa ating pagtatapos. Sumawit po tayo para sa Panginoon ng pasasalamat. Let's sing salamat, salamat. Yan. Ibalakpak po natin yung mga kamay natin para sa Panginoon. Masaya po ba tayo sa mensahe na binigay ng ating mahal na pastor? Let's sing. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Let's sing salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yan, maraming salamat po sa bawat isa. Have a great day and see you all next week. God bless us all.